Iba't ibang usapin na may kinalaman sa kalakalan at depensa ang dinalakay sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. At isa po sa mga ipinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapabilis sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. At mula sa Malaysia, saksilan si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Pia, nasa gala dinner ngayong gabi ang mga leader ng ASEAN states at gayon din ng Arab states na magiging bahagi ng gaganaping ASEAN GCC o Gulf Cooperation Council bukas dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Iba yung pagpapalawak ito, Pia, ng kalakalan sa pagitan ng ASEAN at ng Gulf states at maging ng China. Pero ang mahigit 2 dekada ng issue ng pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea, hindi pa rin nare-resolba. Sa tuwing ASEAN Summit sa nakalipas sa halos 3 dekada, hindi nawawalang panawagan mula sa Pilipinas para sa isang Code of Conduct sa South China Sea. Karagatan kung saan magkakasapaw ang claim ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang China. Ang tensyon sa rehiyon, banta raw sa ASEAN ayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng kapwa mga lider sa pagbubukas ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kanina. By working together, strengthening our institutions, and building the resilience and capacities of our people, we can better navigate this increasingly uncertain future and turn challenges into opportunities for shared growth and stability. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. Darating ang China bukas bilang dialogue partner sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit. Ang GCC o Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Inaasahang mapapalawak ng dialogong ito ang kalakalan sa pagitan ng GCC, ASEAN at ng China sa gitna ng mga ipinataw na taripa ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo. Ayon sa Prime Minister ng host country na si Anwar Ibrahim, hindi tatapatan ng taripa ng Amerika, kundi dadaanin ito sa dialogo at diplomasya sa ikinakasang ASEAN-US Summit. When we encounter this problem with the tariff, we said proceed with bilateral meetings, but retain the ASEAN consensus, and without exception, all ASEAN leaders gave that tacit approval. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. Nanawagan din ang kooperasyon ng Pangulo sa pagsugpo sa transnational crime at sa sama-samang pagtugon sa mga epekto ng climate change. Ang upskilling sa pamamagitan ng teknolohiya at ang paggamit ng artificial intelligence at suporta sa mga maliliit na negosyo ang siya namang tema ng mensahe sa ASEAN Business Advisory Council at nagpahayag ng suporta ang Pilipinas sa isang future-ready na ASEAN. Nilagdaan din ng mga ASEAN leader ang Kuala Lumpur Declaration na magtatakda ng direksyon ng ASEAN hanggang 2045. Tila pagbalik tanaw daw ito sa naging kasunduan ng mabuo ang ASEAN noong 1967 sa pagitan ng mga bansang pinagbuklod ng pagkakaibigan, kooperasyon at sama-samang pag-unlad. May one-on-one meeting din ng Pangulo kina Lao PDR Prime Minister Sonsay Sipandon kung saan nagkaroon ng kasunduan sa defense cooperation, economic and trade cooperation at education. At Thai Prime Minister Petongtan Shinawat kung saan kabilang sa mga napag-usapan ang mas pinaigting na kalakalan, kooperasyon sa agrikultura at pagsugpo sa transnational crime. Pia, ikatlot huli sa mga bilateral meetings ng Pangulo ngayong araw ay sa pagitan nila ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Napagkasunduan nila ang iangat sa Comprehensive Strategic Partnership ang ugnayan ng Pilipinas at ng Vietnam. May umiiral na ugnayan, Pia, sa larangan ng agrikultura at food security, gayon din sa edukasyon at sa turismo. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Huli kamang barilang sa isang eskinita sa Roxas City sa Capiz at isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya, alitan sa iligal na droga. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Tumatakbo habang naka-helmet ang lalaking yan nang maya-maya ay bigla siyang bumunot ng baril. Kinasan niya ito at makailang beses na pinaputok. Gumanti naman ang kanyang binabaril. Kasunod nito ay umalis na palayo ang lalaki na parang walang nangyari. Ang insidenteng yan nakunan sa isang eskinita sa Roxas City noong Sabado. Ayon sa pulisya,
Posibleng may alitan ang dalawang sangkot sa barilan. Parts ang ilas na personal grudges is about drugs. Hindi pa natin nga mahatagan sa tulid nga point na si Hanay sa illegal nga droga ang ginhalinan sa ilas nga pag-ilinaway. Walang nasaktan sa insidente. Hinahanap naman ng pulisya ang dalawang sangkot sa pamamaril. Isang lalaki naman ang patay sa pamamaril sa Pototan, Iloilo. Ayon sa kapatid ng biktima, naunang pumasok sa kanilang bahay ang sospek na si alias Pula at hinanap ang kanilang ama. Nang hindi makita, umalis daw ang sospek pero nang bumalik, kasama na niya ang isa pang sospek na si alias Tagi na nagbanta raw sa kanila. Kinapersan na nga buksan niyang pertahan, hindi niya pagbuksan pang himuson takamo tanan. Nagawa raw makatakas ng mga miyembro ng pamilya pero hinabol daw ni alias Pula ang biktima at binaril sa ulo. Palaisipan niya yon sa ama ng biktima ang dahilan ng pagpatay sa kanyang anak. Handa raw silang magsampa ng kaso. Kung ay takot at raso ko nanda. Kung istala kami di ka lupa de Tagi, siyempre nabuliga na mo kung ano ya kwa na mula na abiyay nga kwan. Sumuko sa pulisya si alias Tagi habang at large pa rin si alias Pula. Gina-establish pa natin kung anong bagay ang wala nila gintindihan. Kay ang suspect natin nga isa rin naman pero wala man siya ga cooperate kag wala man siya ga hambal kung ano gid ang gintunahan. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Sa pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ngayong araw, halos 600 motorista ang nahuling lumabag sa batas trapiko. Saksi, si Mariz Umali. Pagkapatupad pa lang daw muli ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ngayong araw, dumalang agad ang bilang ng mga lumalabag sa batas trapiko ayon sa tala ng MMDA. As of 4 p.m., umabot lang daw sa 582 ang mga paglabag na kalimitan ay di pagsunod sa mga traffic sign at pagdaan sa busway. Malayo raw ito sa halos 4,000 nung nakaraang Lunes. Well, I think conscious naman yung ating mga kababayan kasi Monday last week, ang total po nung naitala namin, although yan ay hindi natin na-i-issuean pa ng ticket, ay nasa 3,900, almost 4,000 for one day. At kahit na magpatuloy yan ngayong maghapon, tingin ko hindi na aabot ng 1,000 siguro. Yan din nga ang mismo sinabi ng motoristang nakausap ko na bumabagtas sa kahabaan ng Araneta Avenue, isa sa 20 kalsada sa Metro Manila kung saan pinatutupad ang NCAP. Siyempre po, dahil sa pinapatupad nilang batas na yan, mag-iingat talaga dahil sa penalty po. Bukod sa pagdidisiplina sa mga motorista, itinulak din daw talaga ng MMDA na muling maipatupad ang NCAP para iwas kotong at mapabilis ang daloy ng trapiko. Nasa 327 na kamera raw ang naka-install para i-monitor ang galaw ng mga motorista sa ilang pangunahing kalsada, kabilang ang EDSA, Araneta Avenue, Quezon Avenue, Tandang Sora, Commonwealth Avenue, Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Superhighway, Marcos Highway at iba pa. May tatao pa rin daw ng mga traffic enforcers sa mga lugar na walang kamera. Ayon sa MMDA, muling gagamit ng CCTV na may artificial intelligence na kaya nang mag-detect ng mga paglabag at hindi na kailangan ng pisikal na panghuhuli ng mga traffic enforcer. Pero pagsisiguro ng MMDA bago maglabas ng notice of violation, susuriin muna ng mga empleyado ng ahensya ang kuha ng kamera. Tsaka ipadadala ang notice sa address ng nahuli sa pamamagitan ng PhilPost sa loob ng 7 araw. Maaari naman daw ay contest ng nahuli ang paglabag sa loob ng 10 araw sa pamamagitan ng Traffic Adjudication Division na di na kailangan pumunta sa ahensya. May contest mechanism naman po tayo. Isama po nila sa contest nila yan. At pag nakita namin na kakulangan namin yung naging dahilan kaya sila nakapag-violate ng traffic rules, i-invalidate po namin yung pagkakahuli po na yan. Ilang motorista naman ang nahuli ng SAIC na ilegal na dumaraan sa EDSA busway, kabilang ang isang foreigner na hinuli. Hindi raw niya alam na may ganitong tuntunin. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Dalawang nasawi sa salpukan ng 3 motorsiklo sa Cebu. Patay rin ang isang rider sa Cotabato matapos mabangga at pumailalim sa truck. Pasintabi po mga kapuso, sensitibong video ang inyong mapapanood. Saksi, si Luan May Rodina ng GMA Regional TV.
Binabagtas ng rider na yan ang kahabaan ng National Highway sa Cotabato hanggang sa bumangga ang truck sa likuran nito at pumailalim ang rider. Dahil sa insidente, patay ang di pa nakikilalang rider. Inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng driver na nasa kustodiya na ng pulisya. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Sa pool din sa CCTV, sa Lapu-Lapu City, Cebu, ang salpukan ng 3 motorsiklo. 2 motor ang makikitang nasa parehong linya nang biglang sumalpok at sumalubong ang isang motor mula sa kabilang linya. Si parte A, nakusukay dagan niya ni gawas pod siya sa lane, ma'am. Dito siya ni igo directly ang impact ni parte B. Which is ang katong gituod ni parte B, ma'am, wala maigo. Wa siya ma-appeal sa paghimo sa investigasyon kay wa man siya maigo, ma'am. Wa man siya damage, wa tanan. Kini si parte C, ma'am, kining nasa luyo nila pag-impact naningkamot siya nga mumaneuver pero naigo paghihapon siya dito sa ma'am, sa mga debris niya na natumba po gihapon siya dito. Patay ang rider na nag-counterflow. Isinugod naman sa hospital ang nabangga niyang rider pero pumanaw rin matapos ang ilang oras. Nagtamo naman sugat ang angkas nito. Nagkaareglo naman ang 2 panig. So naghimo na lang ni kasabutan ng ato ang parte A o ang parte C nato. Naghimo na lang sila kasabutan nga sila na lang magasto sa tagsa nila ka mga damage. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan Merondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Plano magsampa ni outgoing Senator Bong Revilla ng kasong cyber libel laban sa mga vlogger at personalidad na nagpakalat umano ng disinformation. Ayon sa senador, ito ang nagpatalo raw sa kanya sa eleksyon. Saksi, si Mav Gonzales. Bigong makabalik muli sa Senado si re-electionist Senator Bong Revilla at ang sinisisi niya rito ang mga nagpakalat umano ng disinformasyon tungkol sa kanya nung nagdaang eleksyon. I'm sad dahil nabiktima tayo ng fake news at napaniwala nila yung ibang tao na gano'n nga yung totoo. Maraming mga kabataan na bumuboto, hindi nila alam kung ano yung mga nangyari in the past years. Kaya dapat ma-inform natin sila. Isa sa tinukoy niyang fake news tungkol sa kanyang plunder case noon sa Sandigan Bayan kung saan siya naakwit. May kumalat daw na peking dokumentong nagsasabing kailangan niyang ibalik ang 124 million pesos sa National Treasury. Sa mga social media post, nakalagay na hindi pa rin niya umano isosoli ang pera, bagay na hindi naman daw sinabi ng senador. Matatandaang noong 2018, inakwit ng Sandigan Bayan si Revilla, pero hinatulan namang guilty sina Janet Lim Napoles at ang aide ni Revilla na si Richard Cambe kaugnay ng pork barrel scam. Pero hindi malinaw kung sino ang dapat magsauli ng halagang 124 million pesos. Ang giit ng kampo ni Revilla, dahil acquitted siya, wala rin siyang pananagutang sibil. Kaya balak daw ng senador na magsampa ng kasong cyber libel laban sa vloggers at iba pang personalidad sa social media at websites. Makikipagtulungan daw sila sa NBI dahil pseudonyms lang ang gamit ng ibang account. Sa aking palagay, yes, orchestrated ito. Kung anong kulay, ayoko nang alamin. Siguro that's part of politics. Kasama yan sa labanan ng eleksyon. Pero ang hindi lang maganda dito, yung fake news. Kailangan muna matrace natin mabuti. Mahirap kasi mag-speculate. Ayokong magbintang. Nilinaw ng kampo ng senador na hindi raw ito gawa ng mga Duterte. Pero may binitawang pahaging ang kanyang abogado kung bakit malamang hinila pa ba si Revilla na minsay nag-rank 2 pa sa senatorial surveys. Hindi man binabanggit kung sino yung dapat na botohin, pero when you try to pull down somebody, meron siguradong aangat because sila ngayon yung maboboto. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Nag-inspeksyon ng mga opisyal ng Agriculture Department sa warehouse ng National Food Authority sa Bulacan. Nakipagpulong din ang mga opisyal sa mga magsasaka. Saksi, si Bernadette Reyes. Mga truck na magbabiyahe ng mga aning palay at mga dryer ang ilan sa mga inilapit na mga magsasaka sa pakikipagpulong sa Department of Agriculture kanina. Ang palay po kasi namin nasa bahay lang, hindi po
hindi po mahakot dahil wala pong transportation, walang truck. Ayon sa Department of Agriculture, may 70 truck na binili ang National Food Authority o NFA ngayong taon. 16 dito dumating na sa bansa at pinagagamit na sa mga magsasaka. Maaari rin itong gamitin para hakutin ng mga sobrang produksyon gaya ng carrots, kamatis o sibuyas, o kaya na may gamitin para sa mga kadiwa. Pinagamit na rin ng NFA ang warehouse na kinumpuni kahit hindi pa tapos, basta ligtas na itong gamitin gaya nitong nasa Malolos, Bulacan. Paraan daw ito para solusyonan ang hinaing ng ibang magsasaka sa mababang presyo ng palay na umaabot na sa 12 pesos sa ilang lugar. Bumaba po ang aming palay dahil po ba doon sa inaangkat. Sabi po ni administrator, hindi naman do po. Siguro po mga traders ang mga gusto po nilang kumita ng malaki. Kami bagsak ang aming presyo. Kapag ang warehouse ng NFA sa isang lugar puno na at hindi tayo makapamili, doon pumapasok yung mga, sabihin na natin, pananamantala, kasi walang ibang mapagdadalhan yung ating mga magsasaka. That's why ang diskarte ngayon, free up doon sa mga depressed prices. Umaasa rin ng DA na babalik ang mandato ng NFA na makapagbenta muli ng bigas. Sa ngayon kasi buffer stocking ang ginagawa ng NFA para masigurong may sapat na bigas, lalo na sa panahon ng mga emergency o kalamidad. Ang mas magandang mangyari is pwedeng magbenta ang NFA sa palengke, no? To accredited NFA retail outlets like before. Kailangan din yung lahat ng retailers at traders ay kailangan by law is mag-register sa NFA. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Posibleng bago matapos ng linggo ay unti-unti na magparamdam ang southwesterly wind flow o hangin galing sa timog kanluran. Ayon sa Pag-asa, yan ay dahil sa frontal system na maaaring humatak dito sa mga susunod na araw. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay po sa mga update. At bukod po sa frontal system, patuloy ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies. 26 na lugar ang makakaranas pa rin ng danger level na heat index bukas, kabilang na po ang Pasay City sa Metro Manila. Base sa datos ng Metro Weather, malawakan na ang mga pag-ulan sa bansa, lalo na bandang hapon. At kabilang sa makakaranas ng malalakas na ulan ay ang Ilocos Region, Mimaropa at Mindanao. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, kahit maalinsangan, may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Nagsimula na po ang tagisan ng galing at determinasyon ng mga student-athletes sa 2025 Palarong Pambansa sa Ilocos Norte. At kabilang po sa mga buena manong nakaginto, mga pambato sa athletics at weightlifting. Ating saksihan. Okay lang yan. Ang unang ginto sa 2025 Palarong Pambansa, napasa kamay ng pambato ng Region 8 na si Crissia May Taharos. Nauna si Crissia sa Secondary Girls 3,000-meter run. Pasalamat po ako kay God. Narinig niya po yung panalangin ko at mga sacrifice ko na ginagawa sa training. Emosyonal niyang sinalubong ang tamis ng tagumpay ngayong nakamit na ang inaasam na ginto. Minsan po kasi kung nag-training po kasi ako, umiiyak po. Tapos yung pag-iyak ko po, ginagawa ko na po motivation po para po makuha yung gintong medalya sa Palarong Pambansa. Mula raw noon, nagsimula na silang magsanay gamit ang spike shoes. Galing sa magkaibang sport ang dalawa. Si Crissia, dating swimmer, at si Coach, dating boxer. Pero kwento ni Coach, gusto rin sanang ma-break ni Crissia ang nakaraan niyang record. Break natin record, ang importante makuha natin gold. Okay lang yan, ito lang yan. Congrats. Thank you po. Thank you. Sabi ko lang naman sa bata, kung ano man yung makukuha natin, yung importante, makuha lang natin yung gold. Pag hindi man natin makuha yung break, yung record, okay lang yung... Sa edad na 13, tila malinaw na para kay Crissia kung para saan at para kanino ang bawat takbo. Pangarap ko po maka-Olympic para makatulungan yung pamilya ko. Wagi rin ng ginto si Matthew Diaz ng Region 4A sa Secondary Boys 48 kg Division, 73 kg sa snatch at 93 kg sa clean and jerk. Tila na sa dugunan niya
ang kakaibang husay sa weightlifting dahil si Matthew, pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinama ang weightlifting sa palarong pambansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.